Showbiz Fanatics, narito na ang pinaka-latest updates patungkol kay Kris Aquino at sa kanyang battle na sakit na pinagdadaanan ngayon. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So matapos nga na bumisita itong si Miss Kris Aquino dito po sa programa ng GMA7 kung saan naroroon ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Mr. Boy Abunda, ay ibinahagi niya ang battle na kanyang pinagdadaanan. Pero nitong January 22, 2024 kung saan inilabas ng GMA Integrated News ang patungkol sa tunay na kalagayan ngayon ni Miss Kris Aquino. Kris Aquino says highly likely she now also has lupus. Kris Aquino gave her Instagram followers a health update on Sunday, and unfortunately, it's not very good one. In a series of videos, the queen of all media, who is currently in the US to treat her multiple autoimmune disease, revealed she's now also battling lupus. I am already exhibiting many symptoms for another autoimmune connective tissues disease. It's highly based on ANA or DNA account, my high inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night, and consistent appearance of the butterfly rash on my face. That's I am on initial stage of lupus. So, bukod po sa kanyang sakit na pinagdadaanan na ito po yung tinatawag na autoimmune disease na talaga naman tumataas ang level, ay na-diagnose din itong si Miss Kris Aquino na meron po siyang sakit na lupus. Ito ang pinaka-latest at karagdagan na sakit na nakita dito po kay Miss Kris. Ibinahagi ni Kris Aquino sa kanyang Instagram followers na nasa initial stage siya ng lupus. Ipinaalam ito ni Kris sa kanyang mga video posts habang patuloy na ginagamot sa US ang kanyang multiple autoimmune diseases. I'm already exhibiting many symptoms for another autoimmune connective tissue disease. It's highly likely based on my ANA count, my high inflammatory numbers, my anemia, may now constant elevated blood pressures at night, and consistent appearance of the butterfly rash on my face that I'm on the initial stage of lupus, sabi po ni Kris sa kanyang video. Sabi ni Kris, nakaramdam siya ng panghihina mula pa noong Thanksgiving. Bukod sa nawala ng ganang kumain, madalas ding sumakit ang kanyang ulo. Nakaranas din siya ng pagkahilo at weird ang fluctuation ng kanyang blood pressure. Inihad din niya na bumaba ang kanyang timbang sa 92 pounds, kaya sinabihan siya ng kanyang doktor na to put serious effort into eating real food para madagdagan siya ng timbang kahit 8 pounds. It's an uphill climb since the new year. I've only gained 3 pounds, sabi ni Kris. Inihag din niya na umiiyak siya nang malaman ang resulta ng mga bagong medical tests. Gayunpaman, I promise my son and my sister, I won't be wimp. Bawal sumuko, tuloy pa rin ang laban, deklara niya. Ayon sa Mayo Clinic, nagkakaroon ng lupus ang tao when your body immune system attack your own tissues and organ, autoimmune disease. Hindi rin ito madali i-diagnose o matuklasan dahil ang mga simptomas nito ay katulad din ng ibang karamdaman. So, kasalukuyan po na nakikipaglaban si Miss Kris Aquino sa kanya namang napakabigat na pagsubok at lumalaban siya para sa kanyang anak. Although marami na po mga naglalabas ang balita na tila bagay sa ospital sa US ang kanyang pinagdarasal na sana'y tanggapin siya sa kanyang kalagayan. 5 araw ang nakakalipas ng American time nang malaman kung tinanggap si Kris Aquino sa UCLA Hospital. Habang sinusulat ang balitang ito ay wala pang sagot na natatanggap mula sa Batangas Vice Mayor Mark Tibiste kung na-admit na sila. Sa totoo lang, talagang nakakabilib din ang dedikasyon ni Vice Governor Mark sa pag-aalaga kay Kris. Last Valentine ay nag-confile pa si Vice Governor Mark ng birthday greetings for Kris. Nakakayak dahil ang iba sa kanila ay kinakantahan pa si Kris like Gary Valenciano, Martin Rivera, Sarah G, Kim Chu, Darren Espanto, Jed Madela, Casey Tandinga at marami pang iba. Andan din ang mga anak ni Vice Governor Mark. Marami rin ang mga
pari nagbibigay ng mensahe kay Chris. Basta dasal at laban lang tayo. Sabi pa ng politiko na galing sa Batangas, "You mean the whole world to me," dagdag pa nito. Grabe, iba rin ang pagmamahal ni Vice Governor Mark Ribise kay Chris. Sana nga gumaling siya at maging masaya ang kanilang relasyon. Nauna na ngang sinabi ni Chris, "Yes, because of church straws, I now have cardiomyopathy. This means my heart muscles are having trouble pumping blood due to inflammation, and because of that inflammation, it's exhausting my heart and causing it to begin to fail. Ultimately, please pray with me. Sana hindi tuluyang sumuko or mag-cardiac arrest." Oras di umano na pumasok sa ospital si Chris ay hindi na siya pwedeng dalawin muli. Kaya uuwi muna ng Pilipinas sina Joshua at Binbi. So tuloy-tuloy lang po natin na ipagdasal ang isang Chris Aquino sa kanya pong pinakamalupit at pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.